Sa araw-araw, may mga salitang hindi natin napapansin. Bakit umiiyak ka? Lalaki ka pa naman. Hay nako, babae ka, dapat nasa bahay ka lang. Simple ba yan? Hindi, dahil ang mga linyang iyan, doon nagsisimula ang gender inequality. Sa video na to, gusto naming pag-usapan ang mga maling akala tungkol sa kasarian, ang epekto nito sa buhay ng tao, at kung paano natin pwedeng baguhin ang ganitong sistema. Ito ay para sa estudyante, magulang, guro, at kahit sino na gusto ng mas pantay na lipunan. Ang gender ay hindi lang lalaki at babae. May identity, expression, rules, at dito pumapasok ang SOGI or sexual orientation, gender identity, and expression. Hindi ito bago, hindi rin ito kapriko. Ito ay paraan para unawain na magkakaiba tayo, pero pare-pareho tayong tao. Okay. Boys sa kanan, girls sa kaliwa. Hoy, ikaw, Rosabel. Total mukha ka namang lalaki. Doon ka na muna sa kanila. Madalas nating nalilimutan na hindi lahat nangyayari tulad ng nasa otak natin. At minsan, ang akala nating simpleng biro ay totoong sakit para sa iba. Babae ka? Kaya mo ba yung trabaho mo? Baka mabigatan ka. Kailangan natin yung mag-lead sa group. Lalaki na lang siguro kasi mas matapang. Ako sana gusto kong mag-lead. Ha? Kaya mo? Mahirap to ha? Hindi dapat nadidefine ng kasarian kung sino ang pwedeng maging leader. Madalas, nawawalang tiwala ng kabataan dahil pinipigilan sila base lang sa stereotypes. Isama ka sa basketball namin. Huwag yan ang lambot-lambot yan, baka mabuka lang tayong katawa-tawa. Pasensya na ha. Next time na lang siguro. Hindi dapat tamang batayan ang kilos ng tao kung pwede siya o hindi pwede sa isang activity. Ganito nagsisimula ang discrimination, maliit na comment pero malalim ang tama. So, ang posisyon na ina-apply mo, medyo mabigat to ha. Sigurado ka bang kaya mo? Kaya ka po, sir. May experience din po ako. May lalaki ng applicant, baka siya na lang, mas bagay kasi. Okay po. Araw-araw may hindi natatanggap dahil babae sila. Pero ang kakayahan, hindi nakabase sa kasarian, kundi sa skills at experience. Kung paulit-ulit nating ipinapasa ang maling paniniwala, paano tayo uusad? Or, ang simple-simpleng linya, maaaring makasira ng kumpiyansa ng bata. Or, ganito ang nangyayari kapag hinahayaang mamuno ang stereotypes. Kahit sa trabaho, ramdam ang stereotypes. May mga hindi natatanggap dahil babae sila o dahil hindi tugma ang itsura nila sa trabaho. Hindi lang opinyon ang equality, batas ito sa Pilipinas. Republic Act 9710, Magna Carta of Women, tinitiyak ang equal treatment sa mga babae sa trabaho, edukasyon at lipunan. Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Children, proteksyon sa babae at bata laban sa abuso, pananakit at psychological harm. Republic Act 11313 or Safe Spaces Act laban sa hate killing, sexual harassment kahit sa online. Republic Act 10354 or Republic Health Law, karapatan sa impormasyon at serbisyo tungkol sa reproductive health. Kung may batas na nagpapatunay na pantay-pantay ang tao, bakit hindi pa rin ito nararamdaman ng ilan? Sa barangay namin, may baklang batang laging inaasar. Pero nang tinanong namin siya, sabi niya, gusto ko lang naman maging ako. Dati hindi ako pinapasali sa sports kasi pagbabae daw ako kumilos. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak. So, ang realidad hindi sa eksena sa TV, kundi sa totoong buhay. Ang realidad hindi sa eksena sa TV, kundi sa totoong buhay. Kapag nakakulong tayo sa stereotype, nawawala ang chance ng tao. Yung batang babae na gustong mag-engineer, pinipigilan. Yung lalaking gusto mag-teacher ng preschool, pinagtatawanan. Yung LGBTQIA+ student, nagtatago dahil natatakot sa pagtawa ng iba. Ang gender stereotypes ay hindi joke, ito ay hadlang sa pangarap.
San pamilya pa mismo ang pinagmumula ng pressure. Anak, mas maganda pag lalaki ka, matibay ka. Anak, babae ka, maghinay-hinay ka. Pero bakit ba natin nililimitahan ang anak natin base sa kasarian? Hindi ba mas magandang lumaki sila bilang kung sino talaga sila? Hindi kailangan ng malaking hakbang para simulan ang pagbabago. Maging maingat sa jokes, lalo na kung may natatamaan. Kilalanin ng soji ng iba kahit hindi mo pareho. Igalang ang boundaries at pronouns. Tumayo laban sa bullying at harassment. Simple lang yan, pero malayo ang mararating. Sa dulo, hindi naman kasarian ang nagbibigay halaga sa isang tao, kundi kung paano siya kumilos, magmahal at respetuhan ng iba. Kung kaya nating kumilos ng may empathy at pag-unawa, mas magiging ligtas at patas ang mundo. Pantay tao, tayo, dito nagsisimula ang pagbabago. Kung may natutunan ka mula sa video na to, kahit konting pagbabago sa tingin mo sa kapwa, malaking bagay yan. Panahon na para wakasan ang stereotypes, panahon na para igalang ang pagkakaiba, panahon na para piliin maging tao bago ang lahat.